Kaya ang sinasabi ko po sa inyo mga kasama, sana sa susunod, kung hindi man ngayon, gawin na natin ngayon. Mamili tayo ng nararapat at hindi ko masabi sa inyo kung sino yung nararapat, baka magkamali din ako kagaya ng karamihan na nagkakamali ng pagpili ng asawa. So, hindi ata yung epekto. Sinabi ni dito na tayo. Kami yung iikot dyan kami dalawa. Sa doon na side, ako dito na side. Kasi kailangan marinig natin, kayo mga kababayan, baka may tanong kayo sa ating mga magigiting na abogado at panelista. Ayan. Tanong mo, okay. Unang tanong. Magpakilala. Pakilala, tapos katanungan mo kaya mungkahi o point of view mo pwedeng sabihin. Una, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa ating mga kagalang-galang na mga bisita or mga tagapagsalita. Pag nakita ko sa camera, dadami na po kaaway ko, kaya iiwasan ko sa maraming salamat sa pagkakataon. Pero anyway, hindi ako ready at hindi naman talaga ako naabisuran. Ako po ay magtatanong. But yet, anyway, thank you so much sa inyong lahat. Binigyan na rin ako yung pagkakataon. Ito po ay isang observation at hindi isang katanungan dahil nabanggit ko nga kanina, pumasok ako dito mabait, baka mamaya abangan na ako paglabas ko mamaya. Ang sinasabi ko lang, mga kagalang-galang na tagapagsalita, is based on my personal observation. Pansinin po natin, meron na po tayong pinatalsik na presidente noong araw. At ang issue po sa kanya ay may kinalaman sa pagnanakaw, tama? Nakapagpatalsik ulit tayo ng pangalawang pangulo at ang nangyari po doon ay may kinalaman na naman sa pera. Tama? At meron na tayong ilang beses na attempt na magpatanggal ng presidente dahil meron na namang kinalaman sa pera. Tama? At sa kasalukuyan ngayon, ang mga tao ay nagwawala kaliwat kanan sa buong bansa at ang gusto nilang mangyari, paalisin na naman ang mga magnanakaw. Sino yung magnanakaw? I-determine natin ngayon kung sino talaga yung magnanakaw. Parang mag-asawa. Nung ikaw ay niligawan ng lalaki, ang sabi mo mabait ito. Sinagot mo siya na anakan ka niya. Later on, natuklasan mo hindi pala siya matino. Pinahiwalay ka at nahiwalay ka na anakan ka. Naganap ka na naman ng ikalawa at iba naman ang kanyang attitude at hiwalay ka na naman. Nakalimang asawa ka na, puro hiwalay at hindi ka na kontento. Napapansin mo na ang balik na ng chismis na sa'yo na. Sasabihin na yung babae ay makati na. Samantalang ang totoo, naghahanap lang naman siya ng matino. Kagaya rin natin mga Pilipino na naririto, naghahanap din tayo ng Pangulo o mga namungunong matino. Paulit-ulit tayong mag-aasawa. So ano po ang mapapansin natin? Baka mamaya may problema na tayo sa ating manliligaw. Tayong People's Coalition, baka tayo na yung may problema. Namimili tayo ng hindi karapat-dapat. Sa simula pa lang, mamili na tayo ng karapat-dapat para hindi tayo nagkikita-kita rito, para sumigaw palagi na palitan ng asawa. Diba dapat matuto tayo sa leksyon, matuto tayo sa aral ng kahapon. Dapat kasalukuyan, hindi na tayo mga bata. Dapat matured na tayo sa larangan ng politika na pinagtatawanan na tayo ng ibang bansa. Kaya nga ang tanong, anong solusyon? Samantalang maayos naman ang ating konstitusyon, bagamat sinasabi kanina ni attorney, na mayroong mga pagbabago, yes, sapagkat na-experience natin. Imagine nung araw, ang nagnanakaw ay isa. Subukan nyo kayong kumuha ng isang pirasong papel. Hatakin nyo yan sa apat na kanto. Kung sino yung may pinakamataas na hata, siya yung may pinakamalaking bahagi ng papel na makukuha. Kasi siya yung pinakamalakas sa pamahalaan. Ganyan ko ini-interpret. Kaya ang sinasabi ko po sa inyo mga kasama, sana sa susunod, kung hindi man ngayon, gawin na natin ngayon. Mamili tayo ng nararapat at hindi ko masabi sa inyo kung sino yung nararapat, baka magkamali din ako kagaya ng karamihan na nagkakamali ng pagpili ng asawa. So magandang gabi po sa inyo lahat. Maraming salamat. Salamat po. Pwede magkilala yung ating maginoong Ako po, Sir, si Lupon Arnold Corion. Ako po ang kasalukuyang presidente ng District 5 Liga ng mga Lupon. Salamat. Parang naman handa siya, sabi niya hindi siya handa, pero it's
nagpahayag ka. Para all. Nagbigyan ako ng konting komento doon. Tama lahat yung observasyon ni Arnold. Alam po ninyo kasi yung sistema natin talaga ng politika ang problema. Kasi yung mga political parties natin ngayon ay hindi ground-based. Ibig sabihin naka-floating sa Alapaap. ulap, sa alapaap. Hindi po sila nakapundasyon sa tao. Ito ngayong PDP Laban, gusto po natin palakasin yung pundasyon ng partido natin sa tao para dyan sa baba, mag-umpisa na po natin piliin yung mga karapat-dapat na mamuno sa ating barangay, sa ating mga munisipyo, syudad, hanggang tumaas sa Kongreso, Senado, hanggang sa Pangulo. Para sa ganun, mapili na natin kung sino talaga yung karapat-dapat na maging asawa natin na siya po ang katulong po natin para guminhawa po ang bansa. Palakpakan naman natin si Carol. Again, Kuya, ang lamang galing mo. Saludo, Pagkasala na saludo. doon, Kuya, ikaw sa panel. Sama sa panel. Ikaw na lang kami na umuupo. Nagpapasalamat kasi kami dahil ito po talaga yung purpose ng pagbaba kung bakit may People's Congress. Ang madinig po at tinig ng bawat isa. Dahil ang laban namin ay hindi laban ng individual na tao. Hindi laban ni Ka-Asya, laban ni Ka-Penny, kundi laban ng sambayan ng Pilipino. Kaya nga po, kailangan marinig pa namin muli ang isa pang tinig. Pagsama-samahin natin mamaya para maging boses at magkaroon ng hustisya. Ang ating panawagan, dapat isa lang ang ating dapat isigaw. Tulad ng sinabi ni Kuya. Ano sinabi ni Kuya kanina? Maging maingat sa pag-ibig ng asawa. Huwag na lang mag-asawa kaya. Anyway, next question. Magagaling sa ating Mamili ka dyan. Kuya. Lahat ito handa eh. Kuya, parang may nakikita ko sa iyong leadership. May something eh. May something kay Kuya eh. Yung kisna ng mata. Parang nakita ko dito yung ano eh. Pero hindi naman siguro to congressman no? Hindi. Parang ang datingan eh is congressman. Kuya, magandang hapon po. Baka pwede naman Mabigay ng kuro-kuro. ng puro-puro na alam ninyo ang bagyo bilang Pilipino na makatutulong sa ating mga kababayan. Kuya, magpakilala ka po. Taga North Fairview po ako, base 8. Isang retirado na first responder ng ADB. Ang probinsya po ay Cagaroon po. Ang kasalukuyang administrasyon sa bawat isa sa atin ay dumadaing na ang bawat Pilipino sa mga isyu na ipinupukol sa gobyerno. Ang aking tanong lang po, maiangat pa kaya ng mga congressman at senator ang isang Pilipino ang pagkakakilala sa kanila bilang gobyerno? May magagawa pa po ang mga darating na mga leader para maiangat ang kasalukuyang dagok sa gobyerno? Ano ba dapat gawin natin? Ano ba dapat ang aim natin para makuha natin yung pagtitiwala ng taong bayan, pagtitiwala ng taga-bayan ng mga nagpapasahod sa mga gobyerno na ngayon ay talagang lumbog na po sila. At andito po yung mga leader natin, future leaders natin na ano kaya ang maitulong o ano kaya ang mga prinsipyo ng darating na mga leader na para maiangat pa nila ang kanilang imahinasyon, yung tinatawag na transparency, pagtitiwala ng mga tagabayan ng buwis na nagpapasweldo sa kanila. Meron pa kaya magagawa ngayon sa kasalukuyan? Salamat po, sir. Sabi ko sa iyo eh. Di ba? Isahin mo ba si... Attorney Raul. Si Kabi po tayo papalis na. Ka Jimmy, kasi gusto ko makinggan ang boses ni Attorney Jimmy kasi siya yung bata sa amin dito. At least, yung kanyang generation, siguro generation Y ka? X? Generation X.
Pakinggan natin ang opinion ng isang nakababatang leader po natin sa partido na meron pa bang pag-asa na nakikita natin ang bansa na mapalitan itong mga tinatawag ni Secretary Bebot ng mga congressman at senator. Pakinggan natin si Kadiri. Imahe ng Senado at Kongreso, paano maiangat at ano yung mga parang ano, katangian ng mga leaders na dapat meron so that we can see hope in the future. Meron po kasi akong nakikitang long term tsaka short term na mga solusyon sa inyong tanong. Yung long term po, napakalinaw, kailangan talaga natin ng overhaul ng ating konstitusyon. Kasi po may mali talaga. Pero bago tayo umabot sa napakahabang diskusyon ng constitutional reform na alam po i-discuss ni Atty. Raul Lambino, meron po tayong short-term na problema. Kaya po tayo nagpupulong, ha? Uulitin ko po yung sinabi ko kanina. Meron tayong short-term na problema. And it is this. Meron pong nagaganap na extraordinary corruption. Hindi ordinary. Extraordinary. Ngayon, sa karaniwan pong mga panahon, kung merong korupsyon, tayo po ay magpapile ng kaso, ordinary lang, titiisin natin hanggang magpalit. Meron din namang korupsyon ng panahon po nila Gloria, panahon ni Pinoy, pati po sa panahon ni Duterte, may korupsyon. Magpapile tayo ng kaso. Tama po ba? Pero hindi po nawawarak yung sistema kasi hindi systemic yung corruption. Ang problema po ngayon, ang sagot sa tanong nyo, kailangan po natin magpalit ng liderato. Bakit? Sandali lang, ha? Wala po munang magre-react, ha? Kasi po, kung yung corruption ngayon ay kaya pa nating tiisin hanggang 2028, kung mabubuhay pa tayo hanggang 2028, nararapat lamang na sundin lamang natin ang nakasaad sa konstitusyon na 6 na taon ang termino ng isang Pangulo. Dapat lang. Pero ang tanong ko sa iyo ito, paano po kung may maibigay ako sa inyong datos na magpapatunay na sa susunod na taon bangkarote na tayo? Bankrupt. Wala nang ginto, wala nang investor. Maniniwala po ba kayo? Pag binigyan ko kayo ng datos ukol dyan, maniniwala po ba kayo sa mga scholar na nagsasabi na may chance talaga na in 1 to 2 years, wala ng pera ang Pilipinas? Gumawa po kayo ng sarili nyong research at balikan nyo ko. Total kayo ay kasali sa People's Congress. So the answer to your question, my dear friend, long term, baguhin talaga natin ang konstitusyon. It's more, magpo 40 years old na siya eh. Ang tanda na, wala pang ang computer noon. No? Tsaka nakita na natin na may diferensya yung unitary form of government. No? Na kailangan na natin maging federal, kailangan na natin maging parlamentaryo. Ang problema ko dyan sa usaping ganyan, mga matataas na konsepto yan na hindi maramdaman ng sikmura natin. Kaya tsaka ng long term. Ang kailangan po natin ngayon ay ang ilagay ang kapangyarihan muli sa taong nararapat at nagmamahal sa Pilipinas. Ngayon, Sir, Arnold? Oo, Arnold. Hindi, kinakausap mo si Arnold talaga. Kasi, ang sinabi nyo, yung asawa, nakailang palit na, no, mula dun sa unang asawa. Tama po kayo. Ang problema po, walang bumabanggit dun sa nauna pa sa unang asawa. Banyaga. Meron pong banyaga na hanggang ngayon siya pa rin ang may control dun sa asawa. Kaya po wala tayong mahanap na magmamahal sa atin kasi meron po pa rin banyaga na humahawak sa lahat ng galawan natin. Third wheel. Third wheel. Forever third wheel. Kaya po ang kailangan natin, sir, to summarize, no? We really do need to take back power. Kunin po natin ulit in a constitutional way. Kung totoo pong seriously ill or incapacitated na po ang ating Pangulo, ilagay na natin sa Vice President. Para pag siya ay naging presidente, ayusin po
palagay ko, i-abolish niya ang Congress at ulitin yan para maging tama ang struktura. May pag-asa, pero napakahirap po ng pagdadaanan natin sa mga parating na buwan. Thank you, Gabby. Kaya, tanong tayo sa mga Ano pa po ba kababaihan. kayong dagdag sa nasagot po ba? Maganda po kasagutan. Pero may isa pa pong punto doon sa paglimbawa ng panitay ng Constitution. Ang karamihan po ang Pilipino ay hindi na ngayon mabubulla. Nakakaintindi na po sila dahil sa social media, madali na pong mapaunawaan sila at marami na pong nagsusubaybay. Ang masakit lang po, meron na tayong constitution, meron tayong batas na pinapasunod. Pero yung mga leader natin ay sinasabing, we have to bend the law. Ayun ang problema ngayon. Mambabatas na mismo, sa gobyerno mismo, babaliin na yung Constitution. Ano ba kahalagahan ng Constitution? The fundamental law of the land ay dapat masunod. Pero yung mga leader natin, ano sabi? Ay, pwede natin baliin yan para ito maisingit lang dahil sa palakasan. Opo. Kaya po, tutuloy ko lang, baka may ibang gusto sumagot, pero itutuloy ko lang. Kaya po sinabi ko, yung sa pagbago ng Constitution, long term. Pero bago po natin baguhin yung Constitution, ang tanong, sino ba hahawak ng ballpen para i-rewrite ang Constitution? So first, we need to find a trustworthy leader. Kaya kailangan po, ilagay muna natin sa kapangyarihan yung, tama po kayo, tanggalin muna natin yung mga nagsasabi ng bendalo. Kailangan silang mawala. Tama po ba? So bago pa natin palitan yung Constitution, ilagay muna natin yung ballpen sa kamay ng nararapat. Yun po yung sinasabi kong pagkakaiba ng long term doon sa short term. Yeah. Karaul, saglit lang. Karaul, saglit lang po. Sandali lang. Yung bend the law, para maintindihan po ninyo yung tinatawag namin mga abogado, yung statutory construction or interpretation of the law. Kahit kailan po, hindi mo pwede pong baliin ang batas o kaya balungkutin ang batas. You can never break the law or bend the law. Hindi po pwede yun. But you can interpret the law either liberally or strictly. Depende po yun kung ang pinag-uusapan natin ay observance of inherent rights, yung mga karapatan po natin binigay kaloob ng Panginoong Diyos at inilagay po yan sa saligang batas o sa mga batas na inakda ng Kongreso. Lahat po ng interpretasyon patungkol sa karapatan natin na minana natin sa Panginoong Diyos must be liberally construed in our favor. Ganon din po yung karapatan ng mga tao sa isang punitive o kaya batas na nagpaparusa. That law must be strictly construed against the accuser or the government. Kaya nga po meron tinatawag na sa criminal law, guilt beyond reasonable doubt. Ibig sabihin po niyan, nakagawa siya ng krimen, pero yung kanyang pagkakasala hindi napatunayan base sa ebidensya. And the law must be strictly interpreted against the government and against the accuser. Yan po ang ibig pong sabihin niya. Pero yung mga palusok po nila kasi ngayon na talaga nakalulungkot na we can bend the law. You cannot bend the law. That is a violation of the Constitution or the law itself. So, pakinggan ko si Ronald meron siyang gustong opinion bago natin na pakinggan yung susunod na magtatanong. O magbibigay ng Yes, thank you, Karaol. In relation also sa tanong, no? Naibangit ni Attorney Gini yung charter change, which is a long-term solution to the problem. Siguro from the standpoint ng education, dapat din siguro natin isipin yung tinatawag na character change. Kaya ako'y natutuwa na mayroong ganitong mga events o forum upang siguro isasuggest ko na rin sa PDB
na tuloy-tuloy yung pag-educate natin sa mga tao, lalo na kung hindi bababa yung liderato ngayon, sa 2028, sa pamagitan ng pag-educate ng pinipilaban sa mga tao, upang pipiliin natin kung ano po yung mga tao na karapat-dapat maupo sa Kongreso at sa Kongreso both lower and upper house. Kasi kung tutuusin, ako, sinisisi ko rin minsan yung sarili ko. Because I'm partially to blame because of the problem. Siguro ganun din, ayaw ko sa inyo kung tanggapin ninyo. Kasi mayroon tayong karapatan, freedom of suffrage kung tawagin sa konstitusyon. Pipiliin natin yung mga leaders natin. For Quezon City, for example, ang tanong, pinili ba natin yung karapat-dapat na congressman natin? I don't know. I cannot answer for you. Ganun din. So, ibig sabihin, kung tuloy-tuloy ang education sa mga tao na para piliin nila kung sino yung karapat-dapat na leader, sa tingin natin, pagdating ng panahon, sila yung magbigay ng kabutihan sa kanilang mga distrito, instead na magnakaw sila, mag-introduce sila ng improvement or development project sa kanilang lugar. So, ang suggestion ko is that sa pamagitan ng forum na ganito, i-educate natin yung mga leaders, mga mamamayan, upang sa sunod na pagkakataon, mamili sila ng leader, ay pipiliin na talaga yung tunay na magaling, hindi lang sa utak, kundi sa puso, para sa mga mayang Pilipino. Thank you, Mr. Mangat. Short comment ni Atty. Yvette. Thank you, Karaul. Kaya nga po, sususugan ko yung sinabi ni Sir Arnold. Kaya nga po, importante, malaman ninyo saang political party na papabilang ang inyong sinusuportahan. Bakit? Kasi itong political parties, meron niyang mga ideolohiya. Meron niyang mga prinsipyo, meron niyang paninindigan. Sa darating na eleksyon, tanungin niyo yung miyembro ng ibang political parties, sir, tanungin niyo, itong partido niyo ba naniniwala na dapat we can bend the law? Kahit hindi ka abogado, pero ikaw ang magiging boses namin. Pwede mo bang i-bend the law? Doon yung malalaman. Sa PDP laban, sasabihin ko na po sa inyo, wala po sa amin ang sumusuporta sa panukalang we can bend the law. PDP laban po, yan ang aming tama. Maraming salamat po. Salamat ka, Yvette. Alam po, napakahalaga yung binanggit ni ka, Yvette, yung participation ng mga tao sa political parties. Kanina binanggit ko na kailangan ng mga political parties, grounded sila, may pundasyon po sila sa baba. Siguro ngayong gabi, baka pwede natin umpisahan dito sa United Fairview na magkaroon ng pundasyon ang PDP laban dito sa North Fairview. At siguro sa JP, na ikaw naman ang nag-organize dito, ay pwede tayong magtatag ng chapter ng PDP laban dito. Mga membrong gustong sumali sa PDP laban, kung konsultahin natin sila, lahat ng mga membro, magpatawag tayo ng tinatawag na parang convention para piliin natin kung sino yung ikakandidato ng PDP na tatakbong mga barangay officials. Kahit na non-partisan, sabihin natin yung barangay election. Non-partisan kasi hindi nyo kailangan magkaroon ng Certificate of Nomination and Acceptance na galing sa partido para makapag-file kayo ng Certificate of Candidacy ninyo. Pero, hindi po kayo pinagbabawalan ng election code o kaya ng constitution na maging membro po kayo, active member po kayo ng partido. Pag nagawa po natin yan sa buong Pilipinas, sa bawat barangay, sa bawat sitio, na meron po tayong PDP Laban Chapter, mapipili natin, masasala natin yung mga ihahalal natin magmula sa barangay hanggang pataas. Medyo mahabang proseso, pero iyon ang kasagutan po dyan na long term and more or less
permanent solution maliban doon sa charter change o maliban doon sa mga conviction ng mga nasasangkot sa korupsyon. Tuloy po natin. Maraming salamat, Raul. Of course, bago tayo magpatuloy, gusto namin i-acknowledge ang presensya po ng ating po chairperson para po sa ng Senior Citizen Committee, Kari Marmansilungan. Palakpakan po natin. Ariman, baka pwede ko bakit rito sa stage at Alam niyo, eksakto po ito ang ating pong balitaktakan ngayong hapon dahil sabi nga nila, naniniwala po ba kayo na kapag may kora, may baha? Ang hina naman, oh. Pag may baha, may kora. Pag may kora, may baha. Okay. Tapos, gusto ko magbukas na isa pang topic na pagtatanong na ninyong lahat. Dahil alam ko na kayo po ay biktima ng pagbaha. Tama? Sabi nila, narinig ko sa isang pong news na sa lahat po ng distrito, sa lugar ng Quezon City, nag-iisa ang Distrito 5 na walang kaso sa pagbaha. Wala na pong korupsyon sa flood control. Pero, meron po. Alam niyo kung bakit alam namin? Siyempre po si KJP, uulan pa lang nakikita ko, hinahanda na ng Barangay North Fairview yung mga pang-rescue. May nanggaling po ba sa gobyerno na budget para sa inyong paghahanda? Diba? Meron po ba tayong budget sa flood control? Ginamit po ba ng tama? So ano pong biyaya ang inyong nakita nung ito po ay tuloy-tuloy na pagbaha ang nangyari at pag-ulan? Lahat na lang, wala yung control. Tama po ba? Ngayon gusto ko po marinig. Tanungin natin yung mga tao pa. Opo, gusto ko po marinig sa inyo, ito lang pong nagdaan na bagyo. Dahil alam ko po, nung ako po'y bumaba dito, may isa po ditong river. Tama? Wala si Kajay. Ako po'y tumulay doon sa maliliit na, sa Tulyahan, di ba? Sa akin kayo Tulyahan. Kaya gusto ko po sana marinig mula po sa inyo kung ano po ang sitwasyon na nakaraang bagyo at anong aksyon na ginawa sa inyo ng mga kinatawan ng gobyerno. Ma'am, magsalita ka. At marami kang pukot, ma'am. Ako po pala ay isang taga North Fairview at biktima rin ng tinatawag na baha na hanggang sa ngayon ang aking mga kababayan ay patuloy na naghihirap dahil sa tinatawag na flood control na puro flood, walang control. Dahil dyan sa tulay na nag-uugnay ng Santa Lucia at sa North Fairview, puro lang pangako hanggang ngayon napapako. Sa laki ng pera at alam naman ng taong bayan kung ano ang budget. Wala ang budget sa baha nandoon sa Brittany. Sa Brittany, nandoon po talaga yung budget ng flood control ng North Fairview. Yan lang po at sana yung iba dyan na nagdedepensa pa sa tinatawag na nangurakot sa flood control, sagutin niyo po yan. Ma'am, ano po yung pangalan niyo, ma'am? Ano pangalan niyo? Ako po si Bing. Isa po ako chairwoman ng Citizens Health Advocacy and Police Action. Sino po yung congressman natin dito? Si P.M. Vargas po. P.M. Vargas po. Ganun po? Ano yung Brittany? Tanong natin, ano yung Kasi, Brittany? di ba mayroong report na ipapatawag yata sila sa ICI? Pero ang gusto nila, mag-a-appear sila sa ICI pero executive session. Executive session, anong ibig sabihin nun? Sabi ni Attorney Bundok kanina at saka si Attorney Ibet, grabe talaga ito, massive yung corruption, massive din yung cover up. Kaya nawawala tuloy ng credibility yung ginagawa nilang investigasyon. Meron akong narinig,
na sinasabi ng mga cabinet members at saka yung mga tagapagsalita nagdidepensa ng administrasyon. Kung ang nag-umpisa na ibulgar itong corruption sa flood control ay yung Pangulo mismo. So, hindi siya sangkot dito sa corruption. Bakit naman niya umpisa na investigasyon kung masasangkot siya? Alam niyo, meron akong nabasa sa isang blog o sa isang Facebook o TikTok. Para bang yung sitwasyon na may grupo sila o katulad dito, tapos may sumambulat na mabaho, tapos may sumigaw, o sino bang nagpakawala? Imbestigahan kung sino yung nagpakawala ng mabaho mo. Parang ganon yung sitwasyon, hindi ba? Kaya nakakalungkot talaga na yung sitwasyon na binanggit mo ngayon dito sa distrito ay nangyayari. So, abangan natin. Meron siyang dugtong. Habang nagsasalita ka, sabi po ni ate, hindi po ako nagsisinungaling. Meron po ako narinig din sa kaliwa, sabi nila, ano bang meron sa Brittany? Ba't nabanggit ni ate? Pakinggan na natin ang meron doon sa Brittany. Pakinggan na natin, ate, for transparency, para hindi maging marites. At ano bang meron doon? Meron sa Brittany, ba't nabanggit ninyo? Kasi mayroong mga opisyal na nagsasabi wala daw pong project si Diskaya dun sa District 5. Pero meron po. Meron siya Meron po yan. Alam nila po yan. Alam din po ng mga opisyal ng ating gobyerno dyan na nakasako po sa Quezon City po. So, tama pala yung sinasabi ni Diskaya na May investigation na po yan at alam naman natin na may report po yan. meron siyang project at meron siyang Nakaalam yan eh, naka-news. Nako. Raul, dugtungan ko lang. Ano po nasasabi ninyo sa naging news 2 days ago na sinasabi na ang pinakamalinis at wala pong bahid na distrito sa kabuuan po ng Quezon City at wala pong question pagdating sa mga flood control budget ay ang Distrito 5. Totoo po ba ito? Nagtataka po ako, yung Brittany po ba ay parte ng Distrito 5? Parte po ng Distrito 5 ang Brittany po. Malaki po issue. Ayan. Hindi po yan marinis Tayo po dito ay nagbibigay ng freedom of expression, May gusto po bang freedom of speech. Hindi. Baka may gusto sumusog sa sinasabi ni ate. O, meron pa yung mga gusto